kabayan, nandito na naman po ang inyong lingkod na si Juan Masipag na di tinatamad. Ngayon po, ang ibabahagi ko po sa inyong kaalaman ay tungkol sa lasset na ito. Papalitan po natin ang chain lock na ito ng double purpose chain lock. Ito po ang ating ipapalit. Ilalagay po natin ito ng pagganito. Dahil mas maganda po ito ang gamitin kaysa sa chain lock. Dahil ito na stopper pa. Magiging ganito po yan pag nilagay natin. Magiging stopper pong parang ganyan. Yan. Pero bago po natin gawin yun, dito. Bakit po natin lalagyan ng ganito? Kasi po ang ginagawa po ng iba, kapag halimbawa nagtatrabaho sila, ang ginagawa po nilang stopper ay ito. Ito po ang ginagawa nilang stopper. Yan po ay ganito po ang ginagamit yung chain lock. Ito po. Ito po ang protection po pag may papasok. Yan. Yan po ang trabaho ng chain lock. Ito po ang ating ipapalit. Ito po. Bali, ganito po ang gagawin natin. Nakaganyan po yan. Nakaganito. Yan po. Ganyan po ang mangyayari niyan. Simulan na po natin gawin. Tatanggalin po muna natin itong chain lock. Tanggal na. Natanggal po natin ang chain lock. Tanggalin na rin po natin ito. Tanggal na po natin. Ngayon po isusubukan na po natin ilagay. Bali ganito po ang paglagay nito. Ngayon po ay ilalagay na po natin ito. Susukatan na po natin. Unahin po natin ilagay ito. Diretso po natin. Isunod po natin ilagay ito. Napansin po ako, kailangan maglagay po tayo ng spacer dito. Kasi hindi po, tumatawa po siya. Hindi po magkapantay. Masyadong dapat lalagay po tayo ng spacer. Dapat po ganyan ang pagkakalagay niyan para kung sakali hindi na dapat ganyan. Diba? Ganyan po dapat ang pagkalagay. Yan, dapat ganyan. Ang buhay ay parang trabaho na kailangan nating mag-isip at gumawa ng solusyon o diskarte. Ang diskarte ay di na pag-aaralan sa anumang pamantasan. Ito'y natututunan sa pamamagitan ng karanasan o experience na natututunan natin sa araw-araw na pakikibaka sa buhay na ito. Ngayon po ay bubutasin na po natin. Samantala po natin nilagyan ng spacer. Yan. Gitna po natin ang butas na ito. Yan. Butasin po natin. Markahan natin. Marka. Unahin po natin para
Tapos, palitan po natin ang bala dahil po ang loob po nito ay simento. Ito pong frame na ito ay metal frame po. Pero mayroon pong simento sa loob. Kaya gagamit po tayo ng masonry bit. Ito po ang masonry bit natin gagamitin. Papalitan po natin ito. Saksak po natin. Susubukan po natin maglagay ng isa para malaman po natin kung matibay. Yan. Huwag po natin. I-ribit po natin para malaman natin kung matibay siya. Yan po. Wala pong tibay na maasahan. Maluwag po ang rivet. Hindi po pwede ang rivet. Susubukan po naman natin ang isang paraan. Sukatin po natin kung gaano kahaba para sa tornilyo. Kasi gagawan lang po natin ng remedyo ito. Yan. Kuha po tayo ng tornilyo. Ganito po kahaba. Kaso ang available po nating tornilyo ay ito. Kaya susukatan po natin ang haba. Puputulin po natin ang tornilyong ito sa pamamagitan po ng grinder. May tornilyo na po tayo. Ngayon po ay ilalagay na po natin. Diniskartehan lang po natin para po magkaroon ng tornilyo. Yan, ito, tornilyo na po natin. Kailangan po matibay kasi ito kasi dito babangga ang buong puwersa ng pinto. Kailangan matibay po ito. Lagyan na po natin ang pangatlong tornilyo. Ito sa ating binutas. Kailangan po nasa gitna. Yan. Para po. Lagyan po natin ang natitira pang tornilyo. Ganito po yan. Ganito po ang tamang paglalagay. Kung halimbawa po, matutulog na kayo, ang gagawin nyo po ganito. Halimbawa po, mabuksan po sa labas ng iba. Nakasama nyo at nilak nyo. Ganito po mangyayari. Halimbawa mabuksan. Mas maganda po ito, chain lock na door stopper pa. Kung halimbawa naman po may naglilinis, huwag na po natin gagamitin ito. Masisira po. Pagka ito po ang ating ginagamit, ganito po ang pwedeng mangyari. Ito po, ito door stopper po ito. Tingnan nyo po, nakilo siya, dahil sa kababagsak, masisira po ito. Masisira po ang ating door lock set kapag ginagawa po nating stopper ito. Kaya po nabaloktot ito. Hindi nyo na po kailangan gamitin itong door stopper. Ito na po ang gagamiting door stopper. Gaganyan niya lamang po.
door stopper na po, lock pa. Sana po ay may natutunan na naman po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share upang maging updated po kayo para sa mga i-upload ko pang mga kapaki-pakinabang at kapupulutan ng munting kalaman na mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!